kamatayan gamit ang lethal injection. Ang kwento po ng paghahatol kay Echegaray ay base sa dokumento mula sa Supreme Court. Si Leo Echegaray ay isang pintor mula sa San Francisco del Monte, Quezon City. Siya ay naakusahan ng panghahalay at ang pangalan ng biktima ay si Rodessa Echegaray, ang anak ng kanyang live-in partner noong April 1994. Si Leo Echegaray ang unang Pilipinong bilanggo na nahatulan ng parusang kamatayan matapos maibalik ang death penalty sa Pilipinas noong 1993. At ito rin ang unang pagkakataon na gumamit ang Pilipinas ng lethal injection o pagturok ng lason sa katawan ng tao para bawian ng buhay. Ang kanyang pagkamatay ay nagpasiklab ng debate tungkol sa morality at legality ng death penalty sa Pilipinas. Nagkaroon ng masimuot na pamumuhay si Leo Echegaray. Iniwan siya ng dating asawa na si Rosalie Echegaray noong nagkaroon ito ng ibang karelasyon. Ngunit ito'y bumalik at may daladala ng anak at ito ay si Rodessa Echegaray or ang tinatawag na baby. Naakusahan ng panggagahasa si Leo Echegaray kay baby noong 10 taong gulang pa lamang ito. At ayon sa testimonya ni baby ay paulit-ulit siyang ginagahasa ng kanyang amain habang wala ang kanyang ina at buntis ito. Binantaan din siya ng kanyang amain na papatayin ang kanyang ina. Natakot din umano si baby dahil mas madalas daw itong lulong sa droga. Ngunit pagkatapos ng ikalimang panggagahasa, naglakas loob si baby na magsabi sa kanyang lola na si Asuncion Rivera, ang ina ni Rosalie. Kaya naman agad silang pumunta sa barangay captain at nagsumbong. Agad-agad namang sinuri si Rodessa at napag-alaman agad na siya ay nasa non-virgin state. At ito naman ang kwento sa side ni Leo Echegaray. Sinabi ng kanyang unang witness na si Rosalie Echegaray na ang rape charge laban sa kanyang asawa ay gawa-gawa lamang ng maruming utak ng kanyang ina. Pinilit at tinuruan lamang nito ang kanyang anak na si Rodessa na kung ano ang sasabihin sa mga pulis. Sinabi din ni Rosalie na ginawa lang daw ito ng kanyang ina dahil interesado ito at para masolo nito ang lupa na pagmamay-ari ni Echegaray. Hinding-hindi daw iyon magagawa ni Echegaray dahil itinuring na parang tunay na anak nito si Roseda. At sa panahong nangyayari ang panghahalay kay Rodessa ay wala daw siya sa kadahilanang nagtatrabaho siya sa isang bahay sa Barangay Vitales, Parañaque, Metro Manila. May 2 witness din ang nakapagsabi na nakikita daw nila si Roseda na nagbabasa at nanonood ng malalaswang video. Sa kabila nito, mas pinaboran ng korte ang pahayag ni baby dahil sino ba namang babae ang gugustuhin ipahiya at ipasuri